Magandang hapon sa inyo lahat. At ngayong araw na to, muli po tayo mag-i-scout ng mga tao na pwede natin tulungan. Meron kasing nag-chat sa akin sa vlog na meron daw dito nakatirang isang pamilya na nakakaawa yung kalagayan nila. Kaya nandito ako ngayon, pupuntahan po namin. Tara. Dito kami ngayon dadaan sa kagubatan na to. At ngayon lang ako matutuloy guys na puntahan itong sinasabi nila na mayroong isang pamilya doon na nakatira. Actually, last August ko pa ito pinuntahan itong area na to. Pero nagtanong-tanong muna ako kasi dito ang dinaanan ko papasok dito subdivision. At ito yung likod na to, ito yung dadaanan ko ngayon na kagubatan papunta ngayon sa sinasabi nila. Kaya nga noong unang punta ko dito, nagtanong-tanong muna ako sa mga tao dito kung ano yung dadaanan at malayo ba. Sabi nga ng mga tao dito, sobrang layo at dadaan pa daw ng dalawang salog o ilog. Tapos ang tulay, kawayan lang. Kaya doon ako kinabahan dahil hindi po ako sanay tumawid ng salog tapos kawayan lang kasi hindi ako sanay at hindi po tayo marunong lumangoy. Baka mahulog kasi malalim daw. Kaya nag-alangan ako, bumalik ako pauwi. Nung September may nag-chat din sa akin last month kaso nga lang na-busy ako dahil sa nanonood ako ng basketball sa lugar namin kasi malapit na ang piyesta. At dahil tapos na ang piyesta, ngayon ako ulit babalik sa mission ko upang makatulong po tayo sa kapwa. At ngayon ako dito ngayon, tumuloy po kami ngayon, pupuntahan namin. At susubukan namin guys dahil siguro kalooban ito ng Diyos na mapuntahan po namin at makita kung ano talaga ang kalagayan. Baka sakali mayroon tayong magawang tulong kahit konti lang. Kaya tuloy tayo guys. Dahil na-miss ko itong ginagawa ko, 1 buwan or 2 buwan na hindi muna ako nag-scout. Kaya ngayon tutuloy na ako sa mission ko. At siyempre masarap kasi ang pakiramdam na nakakatulong tayo sa tao at lalong-lalo na pag na-accomplish na natin yung mission natin at natulungan yung tao tapos nakita natin na masaya sila, nakangiti sila. Sobrang nakakataba ng puso at sa dami-daming tao na naghihirap, siyempre, grabe layo dito. Yung mga tao, minsan pakiramdam nila sa sarili nila, wala na silang pag-asa. Kaya kung natutulungan na, talagang napapasaya natin. Kaya ito yung na-miss ko na hindi ko pwedeng iwan kasi siyempre katwiran ko habang buhay pa tayo, gumawa tayo ng tama dito sa mundo. Kasi ito lang yung magiging ano natin sa buhay, ang makapagbigay ng tulong sa tao eh. So dito na kami guys sa gitna ng kagubatan. So sabi nga ng kasama ko, ano na to eh, liblib na to eh. Kaya dito na kami guys. Wala man lang kaming tao nakakasalubog dito, wala kami nakikita na pwede namin pagtanong-tanungan eh. Kasi hindi kami sigurado kung saan yung daanan, basta ang sinabi sa amin ng mga tao, dadaan daw kami sa solar. Pero wala kami nakikitang solar pa dito at wala pa yung tulay. Wala pa kami makitang mga salog. May bahay dito. Natatanong kami. Tatanungin muna namin kung may tao dito. So, subukan namin. Lumang bahay ito eh. Parang wala talagang tao. Medyo nakakatakot nga lang dito. Baka mapagkamalan kami ditong magnanakaw o kung ano lang. O kaya may tao dito na hindi namin siyempre kilala eh. Nandito na kami sa gitna ng kagubatan at mamaya kung anong isipin ng mga tao pag babarilin kami dito. Kaya sugal kami dito ngayon eh. Kapal. Dira siya ada ini. Malatay. May isang bahay pa doon sa unahan. Subukan namin lapitan.
Baka may tao dun. Medyo kinakabahan na tong dalawang kasama ko guys. Bye. Bye. Sige tayo. Bye. 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 Sige tayo. Ang daanan. Naliga tayo. Tara. Hindi tama yung napuntahan namin. Pero wala naman tao din. Naligaw kami guys. Di ba sharing maagi kitang lahat di ba? Maray man lahat tayo. Iba yung napunta. Ha? Wala mga bata nang aangaran. Literal nga ang nakadurangin. Ha? Literal nga ang nakadurangin. Kamali tayo. Hindi tama yung napuntahan natin. Mayroon kasi nag-chat sa akin na sabi niya mayroon din pong nakatirang isang pamilya dito sa sulok ng gubat na to. Kaya pinuntahan ko. Dahil sabi ng nag-chat sa akin nakakaawa daw. Kaya sinubukan kong puntahan dito ngayon. Kaso lang wala, nagkamali kami ng dinaanan. Kaya babalikan po namin yung dinaanan namin kanina. Ang layo na ng nilakad namin. Hindi natin alam kung saan ang daanan. Di ba ang sabi, meron siyang tulay na kawayan na dadaanan. Pero mukhang hindi tama to eh. Haligaw na tayo. Sa hangarin nating makatulong. Haligaw na tayo. Dito. Ha? Ito yata yun eh. Bumalik kami sa dinaanan namin dati. Binalikan namin ang daanan. Kasi hindi namin alam. Sabi niya ito. Wala naman iba, di ba? Walang iba eh. Ayan. Dito.
Tama na yun, daan natin. Talang tayo dito. Yun na yung ano eh. Talong mo ito yung terong. Kala ko tinakpan ito. Habang pabalik na kami, nakasalubong namin ang isa sa mga anak ng pupuntahan namin na isang pamilya. At may mga bata kaya magpapasama na lang kami papunta doon kung saan ang tamang daanan. Kaya kulop. Nagbiminaw pa kita kanina sa 40 tao. Kaya nawawara kami. Pag ingat to ng ditohan balay, sa kubangit ni pumusilon. Bumalik kami kadto. Gimbablog ko ang dili nga balay. Dito ka dambo. Oo, gimbablog ko. Para mabuligan. Ibang agian na, bumalik kami. Papasok na naman kami sa kagubatan dahil ito lang ang tanging daanan. Wala nang iba eh. Grabe, ang layo pala ng lugar na to. Kahit malayo to guys, pupuntahan pa rin natin. Dahil merong nag-chat sa akin na sabi niya, dito sa lugar na to, meron daw isang pamilya na nakatira at sobrang nakakaawa. Kaya ngayon guys, nandito ako ngayon para tingnan natin kung ano yung pwede nating magawa at ano yung pwede natin maitulong. Kaya ito literal, gubat na to, dinadaanan namin. Doon bata. Sige na, sige na. Magbabalyo na lang yung bado. Oo. Naka-play? Oo. Malayo pa dito? Gandahan. Bukid. Layo. Nadaanan na namin dito yung solar. Malayo pa? Malayo pa. Buti na tayo ng ulan. Ngayon.
ano? Nawali na tayo dyan. Yan po kami ng tulay. Tatawid naman kami sa latte na to. Tatawirin namin yan. Kakayanin natin tumawid dito guys. Makatulong lang tayo sa kapwa. Ito yung dadaanan naming tulay. Papunta dun sa isang pamilya na gusto namin mapuntahan. So, grabe yung dinaanan namin. Tinawid namin yung tulay na yan. Para makapunta kami dito sa kabila. Ganito kahirap mag-scout at maghanap ng pwede natin matulungan guys. Hindi siya ganun kadali. Pero dahil sa ito yung mission natin, kahit gaano kamalayo, kahirap at mahirap yung dinadaanan natin, tutuloy tayo dahil ito yung layunin natin, makatulong tayo. At siyempre, yung mga tao na nandito sa gitna ng kagubatan, na hindi napupuntahan ng mga tao na gusto magbigyan ng tulong, tayo po ang pupunta dito para kahit papano meron tayong magawa sa kanila na kakabuti sa kanila at patuwa naman ang pamilya. Naabutan kami ng ulan. Yan ba yung bahay? Yan ang bahay? Hindi pa yung bahay. Grabe. Naglalakad na tayo dito mga mahigit ano na, isang oras na tayo naglalakad dito ano? 1 hour. Tingnan nyo guys. Sa oras. 1 hour. Adi. Wala kang makitang mga bahay dito. 1 hour na kami naglalakad dito. Papasok. Saan ba dito? Ito ba? Tara. Malagay. Mabuti na wala ni, mabuti wala nang ulan. Malayo pa. Pati ka ito nilagi yan ha.
Oo. Sige ka lang gabos dito. Oo. Dagat dito na. Ha? Sige, klaro. Oo. Sige ka bahala, sige ka ano lang. Ano yung edit? Grabe to. Layo. Malayo pa? Ha? Ayun. Bigyan mo. Para mo na video. Nasugad. Pinahama ko na dito na. Paya kay adik ra bala ha. Guys. So, andito na kami sa isang bahay. Grabe ang nilakad namin. 1 hour po ang nilakad namin papasok dito sa kagubatan. At ngayon, nandito na kami. At ayun ang bahay nila. Guys, tingnan nyo. Isang pamilya na naninirahan dito sa gubat. Pero, ito mo hindi pala. Pilit-pilit. Pala. Saan bahay? Yan yung bahay. Saan ang bahay? Yan yung bahay niya. Grabe guys. Wala yung pagsalita. Grabe ito sa likod. Tingnan niyo yung bahay. Saan tayo pwede dumaan? Yung pagsalita dyan. Ay, sa likod. Grabe. Ito po. Grabe. Magandang hapon. Magandang hapon, Nay. Ay, grabe. Ito yung bahay niyo, Nay. Ah, grabe. Magandang hapon, te. Magandang hapon. Kumusta kayo dito, Tay? Kumusta kayo dito, Nay? Okay lang. So, tingnan niyo yung bahay niyo dito sa loob. Grabe. Ito yung bahay niyo talaga, te. Oo. Dito kayo ninirahan. Oo. Yan yung bahay nila, guys, oh. Bahay kubo. May mga bata pa dito. Kausap. So, grabe guys, yung kalagayan nila ate. Tatanungin natin. Anong pangalan mo, te? Emma. Emma, yung pangalan mo, nanay. Ilang taon ka na? 39. Yung anak mo, ilang taon na to? Yung bunso. Kuha na yung matras ng December. 3 years old pa lang. Oo. So yung isa, 12 years old. Bali tatlo anak mo, ano? Grabe na. Kumusta naman kayo dito? Baga, okay na. Okay naman. Ilubla kami yan dito. So ito talaga yung bahay nyo. Tingnan mo Anong lang. balay dito na rumpag man ito niya. Bali yung bahay nyo, yung bahay yan. Kami hanggang Nung magbagyo. linog. Nung maglinog, ganyan lang nalinog. Dahil yan lang naglinog. Anong lumindol? Ngayong lindol lang na to, nasira yung bahay. Yun yung bahay nila dati.
lindol ito niya. Nung lumindol. Pero nandun kayo, natutulog kayo ng gabi. Tumbahan gud kami, nasiri. Natuwad kami. Grabe, ano. Pero ngayon, ito bagong bahay na ginawa niyo. So, bahay ko. Dali-dali lang ini namon kay. Oo. Para lang makaturugan liwat. So, grabe, nakakaawa naman kayo na. So, alam mo na meron kasing nagsabi sa akin, nag-message po sa akin na meron daw nakatira dito sa gitna ng kagubatan na isang pamilya. Kaya sabi ko, sige, pupuntahan ko. Kasi mula sa kalsada hanggang dito, isang oras pala yung nilakad namin. Makarating lang kami dito. Sobrang layo, no? Malayo din. Oo. At kayo lang talaga nakatira dito. Kami lang. Kayo lang. So, wala namang ditong yung nakakatakot dito sa lugar na to. Waray naman yan at angab. Wala na. Wala na. Oo. Ang una may angab. Yung nahadlok kami. Ang una may angab. So, yung mga anak mo nag-aaral. Oo, nag-aaral. Pero, Ito. Kasi andito yung panganay niya. Halika yung panganay mo. Utros kayo. Itutok mo lang ha. Halika kayo, ito yung panganay. Kasi kanina, pupunta kami dito, naligaw kami. O pabalik-balik kami, akala namin, binubuyong na kami dun eh. Kaya nakabuti na, nakasalubong namin to. At kinausap namin kung dito siya nakatira. Kaya nga sabi ko sa kanya, samahan kami papunta dito. saan mo nakita O siya? doon na siya may gitna ng kagubatan. May bahay doon. Wala ko, may mga garden doon na nakasalubong. Joseph. Anong pangalan mo? Ha? Ilang taon ka na? 14 years old ka na, so nag-aaral. Nag-aaral. So, araw-araw mula dito hanggang dun sa school, nilalakad niya to. Paano naman kung bumabaha dun sa tulay? Nakawayan lang. Terasa. Ha? Hindi kami Sa may terasa contact. kayo dadaan, buntay. Hindi daw. May daanan dito, Wala nila. mas malapit na. Ang labas ito, buntay na. Bantay. So, kumusta naman kayo dito na? Halika dito. Kumusta naman kayo yung kalagayan nyo dito? Ako, regantam kabutan. Mahirap yung buhay. Kaya dira ako kumakay siyempre. Dami ko kandi, karabaw. So, sa inyo ba yung mga kambing na yun? Hindi. Binabantayan nyo lang. Hindi, dida. Pero hiya lang, baga, kita lang. Yung anak mo na isa. Oo. So, ano naman ang trabaho ng asawa mo? Asawa mo, anong trabaho? Driver. Tricycle driver. Araw-araw. Magkano naman ang kinikita ni tatay sa isang araw? 300 pesos isang araw. Tapos binibili pa niya ng bigas, ulam. Ulam. Tapos anong oras siya umuwi dito? Gabi na. Gabi na. Mga anong oras? 9 o'clock ng gabi. Gabi na. So madilim yung dadaanan niya kasi puro gubat. Madilim. Pero may spot na. Oo, may flashlight naman. So dito sa tinitirahan nyo na, nakakaawa talaga kayo. Pero, imagine na ang layo, pero hindi nyo ba naisip na magtayo kayo ng bahay doon sa malapit sa kalsada? Wala namang kami kuan doon. Natitirahan kayo. Kuan. Wala man to na dito. Walang lupa, pero pwede kayo makiusap doon sa may-ari ng lupa na pwede kayo magpatayo ng bahay. Dito kami nausoy, pwede. Pwede. Pero, ang problema nyo lang ngayon, hindi kayo makapatayo ng bahay dahil wala kayong pera na sapat para makipagawa ng pwede nyong matirahan. Kahit Walang maliit pera. lang. Walang pera, ano? Paano naman yung pagkain nyo dito araw-araw? Sabi. Minsan saging. Grabe, no? So ito, kumakain na lang ito ng saging. Pagtanghalian, saging. Pag-agahan. Nahatag man hira mama. Nakadto ako. Nagakad. Kahit pa paano, mayroon naman ang bibigay-bigay sa inyo. Pero, siyempre, ang bubong nyo, dito kayo nagkakasya. Tingnan nyo dito, guys, oh. Hindi kami nagkakasya. Dito kayo natulog lang, nagkasya lang kayo dito. Tingnan nyo, guys, yung higaan nila, guys, oh. Ito yung anak niya. Nag-aaral ka rin, boy? Anong grade ka na? Grade 5. So, grabe. So, tingnan nyo, guys, oh, yung hinihigaan nila, oh. Ito yung bahay nila na tinutulugan. Nagkakasya kayo dito, bali 5 kayo. Tsaka yung asawa mo. So, paano kung halimbawa, Nay, kung malakas ang ulan tapos bumabaha, hindi nakakabiyahe yung asawa mo? Nakakabiyahe. Doon. O, doon naman. Kung bahan na grabe, hindi rin makakabiyahe.
So anong usually yung problema nyo dito sa inyong tinitirahan ngayon? Pagkain. Pagkain. Pagkain Ang yung problema. problema namin, pagkain. Pagkain ang problema. Kasi kung walang bigas, walang pera, nalilipasan din ng gutom yung mga anak mo. Pasa. Paano ikaw, ano doon? Di ba nag-aaral ka? So, Hindi rin araw-araw, nakakaskila kay waray ng pagkaon. hindi siya nakakapasok sa school dahil walang baon. Walang baon. Pati yung anak mo. Oo. Nakakaawa naman itong mga bata na to. Ito naman kasi yung bunso, ano? Bunso ko. So, tawag dito, matagal na ba kayo dito na? Hindi pa kong matagal. Matagal na kayo dito. Mga 2 years. 2 years na kayo dito ngayon nirahan. So, Sobra. bakit dito kayo tumira sa pinakasulok ng gubat na to? Then palit na ang tuna dito ng solar. Adam ako. Wala na o dati nalagyan na ng solar. Kasi nadaanan namin yung solar. Kaya dito na kayo. Waray naman na okay. So, bago lang pala itong pagkagawa ng bahay nyo. Bago pa lang ni. O, mas okay na to. Araw na. Kasi doon, yung tinirahan nyo, dito. Dito tayo. Yung tinitirahan nyo, Yung Naguba lang niya. dito kayo. Yung kaya ka namon. Mga right. Pangunga. Dami. So, Nay, noong nagkaroon ng malakas na lindol, dito pa kayo nakatira. Oh, di dami. Ito pa yung tirahan nyo. Ganun, kasi ang lindol, ano na yun? Ang malakas kasi ang lindol eh. Nangyari ang lindol, pag alas 10 na ng hating gabi. Maybe. Mga 9:45, nangyari yung malakas na lindol. Kasi kami, taga rito lang din kami sa lugar. Malakas talaga yung lindol. Eh siyempre, mga bulok na kasi yung haligi, kaya bumagsak yung bahay nyo. Magsak na ako. Pero nang bumagsak, nandito kayo sa loob, natutulog, nung gabi na yun. Dapugan kami. Nadaganan kayo. Pero waray makami. Pero mabuti hindi kayo nasugatan. Sugatan. Ay, ko sila. Oh, Nga. grabe. Napunta kayo sa silong. Hindi da, nakuha ang good ka, no? Dito kayo lahat. Pero nandito na yung asawa mo. No. Oo. Ang gabi yan. Paano yun? Kasi Kasi na payaga. Para ang lakas kasi ng lindol nun. bari nakalasan. Pero paano yung gabi na yun? Magdamag lang kayo siyang kaya nung magdamag na. Waray na. Waray na lakang. Nagpaga na lakang. Paaga na lang kayo dito. Waray na guban. Wala na, tapos kinabukasan, yun yung ginawa niyong bahay kubo. Oo. So, Ilo na ng bisan. ganito te, sila ate, dito sila naninirahan sa gitna ng gubat. Meron siyang 3 anak, yung anak niya, panganay, ano? At ito naman yung pangatlo niyang anak, pangalawa niyang anak. Ito ngayon, pangalawa. Ito yung pangalawa niyang anak. At silang dalawa, nag-aaral silang dalawa. Nag-aaral. Araw-araw, nilalakad nila papunta doon sa school. Hanggang dito. So, isang oras, lalakarin nila papunta doon. Restaurant. Malayo talaga. So, sobrang nakakaawa. Oo. Nalilit. Ikaw, ano yung nais mong hilingin po natin sa mga viewers po natin dong? Ano pangalan mo? Ikaw, wag kang mahiya. Ay, pag-awat. Kasi alam mo, ako, ngayon nakita ko yung kalagayan nyo, sobra akong naawa, te. Kasi alam mo, yung mas nakakaawa, yung kayong mga anak eh. Kasi ako, ito, mga bata pa to. Gusto mo makapagtapos mag-aral. Pero kahit umulan, tapos bumabaha, tumutuloy ka pa rin sa pagpasok sa school. Mahirap ba yung dinadaanan nyo ba? Mahirap ba yung pinupuntahan nyo sa school? Mahirap ba? Ano yung nararamdaman mo? Nilalakad mo dun tas wala kang baon? Ha? Mahihain. Ikaw, ano, experience mo pag pumapasok ka? Minsan hindi ka ba pumapasok pag wala kang baon? Ha? So ganito na dahil nakakaawa talaga yung kalagayan nyo, ang kailangan nyo naman ito pagkain, ano? Pero anong nais mong hilingin na gusto mong hingiin na tulong? Gusto ko, mahirap ito ng balay. Hindi kami matudan. Bahay. Kasi ang bahay nyo guys, tingnan nyo guys ha. Talagang tunay, balik kayo. Yung bahay nila, ito yung bahay nila na tinutuluyan nila ngayon. Yung ano nila, dahon ng saging. Dili ka lang, Miss.
ito yung bahay na tinitirahan nila ngayon pagkatapos ng lindol. Kasi mas maganda na nga ito kasi mas matibay ang higaan nyo kaysa dati. Kung tinitirahan nila, bumagsak na kasi butas-butas na yung bahay nila. At dito, yung bubong nila, tamaan ng yero yung anak ko. Yung bubong nila, dahon ng saging. Yun yung bubong nila. Tapos yung dingding nila dito, na nilagyan ng dingding, kulambo. Na lang. Pinagtagpitagping kulambo. Kaya kami nagpunta dito, te, para makita namin kung ano yung kalagayan na dito. Para baka sakali anong may bigyan namin tulong sa inyo. Ikaw, ano yung nais mong tulong na hingin sa mga viewers? Na kung sino man ang nakakapanood ng video na to, at baka sakali mayroong mga tao na may busilak ang kalooban na nais mong paabot ng tulong sa inyo. Sige, Nay, anong masasabi mo, te? Gusto ko, Ito po. may balayan, pagkaon, ang bunda, Ang gusto nyo lang talagang tulong, yung pagkain, tapos bahay. bahay. Problema naman balay, Bahay talaga. O kasi ang nakakaawa dito yung mga bata talaga, te. paluluto. Lalo na yung nag-aaral tong dalawa na to. Diba? Balugot pag-eskwela, Oo. pwede makakaon. So, kung pero meron naman kayong kakilala na pwede kayo makagpaalam na magpagawa ng bahay doon sa lupa nila na mas malapit sa school. Ano? Tapos, konting materials lang naman ang kailangan. Hindi naman kailangan malaking bahay, ano. Pero yun yung hilingan mo ngayon. Balay. Balay talaga, bahay. O. Ang hiling po talaga ni ate, makagpagawa sila ng bahay na mas maayos para sa kanilang anak at mas malapit sa kalsada. At hindi na sila mahirapan, sobrang layo, ano. At pagkain nyo araw-araw dito. Kasi, sabi nga kanina, nanghalian na ba kayo? Nanghalian na kayo? Okay. So sige te, may awa ang Diyos. Babalik ako dito para matulungan kayo dito. At lalo-lalo natin mga kabataan na to. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 12 years old na, tsaka yung pangalan na 14 years old. So mag-aral ka ng mabuti ha. Kasi para pag nakatapos ka mag-aral, matulungan mo yung mga magulang mo. Kasi tingnan niyo yung kalagayan ninyo. Diba? Hindi ba masakit sa dibdib mo na nakikita mo kalagayan ng mga magulang mo? Ha? Naawa ka ba sa magulang mo? At tumutulong sila. Anong ginagawa niyo to? Nangangahoy. So ang ginagawa, nangangahoy ka, kumukuha ka ng mga kahoy, panggatong, tas binibinta mo. So saan mo binibinta yung panggatong? Dadala mo sa kalsada. Sa buntay, pupunta ka doon. Grabe, ano. Sige, babalikan kita dito. Ha? Babalikan kita, te. Para matulungan kayo dito. At ipagdasal natin sa Diyos na mayroong mga tao na may busilak ang kalooban na handa kayong tulungan, lalong-lalo na yung hinihingi yung tulong, bahay. Na kahit kunti lang na bahay, ano? Sige ha, babalik ako dito.